scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw sa atin lahat. Nandito naman po tayo sa ating programa, live na live, dito sa ating online. OFW winner ako. Paano nga ba makakauwi sa Pilipinas ng free and rich and never have to work abroad again? Tingnan nga natin. Pwede ba yon? Pwede daw, pwede. So mga kakampi, kasangalan po ng ating kapartner dito na nasa Japan. Diba? Japan. So, tingnan natin ano nga ba ang mga dapat nating malaman sa mga nilakad-lakad nila nitong mga nakaraan. At syempre, sabi nga natin, paano nga ba makakauwi sa Pilipinas ng free and rich and never have to work again? Tingnan natin ang mga storya ng mga milyonaryo dito sa Pilipinas na dating nasa Pilipinas sila biglang nag-abroad. Ngayon, milyonaryo na ang ating mga kababayan. Sige nga pa, tingnan nga natin. Nandito po ako sa Kuwait since year 2000. So, 13 years na po ako nasa abroad. Mag-20 years na ako dito sa Kuwait. Ako po ay nagtitinda ng isda sa palengke sa Bangiruhan bago ako nagpunta ng abroad. Meron na akong 15 years na nagtatrabaho bilang OFW dito sa Bangiruhan. Ako'y 15 taon nang nag-abroad. Napakarami kong pangarap nung bago ko umalis sa ating bansa. At pangarap ko magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng maraming pera at magkaroon ng sariling bahay at lupa. Ako po 4 years. 5 years. Bali 7 years na akong nagtatrabaho dito sa Kuwait. Bali, almost 8 years na ako dito sa Kuwait. Bali, nag-work ako as bartender and promo coordinator sa mga Siyempre, kausap ko sa sariling bahay, saka mapagtapos ng... Gawaman, siyempre. Gawin ko, simple lang. Nakakain lang tagulit sa araw. Actually po, napansin ko po, compare ko, pareho din po, pareho kong kuratsa. Sa Pilipinas, saka dito sa abroad, pareho kong kuratsa. Dito lang na po, naging double time pagiging kuratsa ko. Ang pangarap ko po bilang magulang, naturalmente, bilang single nanay, ang mapatapos sa aking dalawang anak, magiging ng magandang kinabukasan, at ganun din po sa aking mga magulang. Sa ngayon, wala pa akong nakukuha kahit isa. Pagkat alam mo naman na aking sinisweldo ay kararampot lamang. Kaya so, simula nung kumuha ko ng condo unit ay natuto ko mag-budget ng aking maliit na kinikita. Yun, sa help desk, natuto akong mag-import. Natuto akong save for the future, sabi nga. Para sa pangarap. Simple lang, para makabigay ko yung pangailangan ng anak ko, at magpapagtapos ng mga anak ko, at magkaroon ako ng sarili ko, bahay, or kahit mag-exhibit ako, kailangan ko, kahit pa ng business. Siyempre, madami kasi ako sa business na anong aking pangalan, habang pumatagal, wala kang iniipon. So parang kung pumasok sa ganito, may encourage ka na may monthly company. Siyempre dito, puro trabaho lang. Trabaho, bahay. Hindi ka guys sa Pilipinas, pwede mo malaga. Dati, mas naman ako. Ang may papayo ko sa kanila, habang maaga pa, kahit kung gusto kayo nag-abroad, maganda mag-invest na kayo ngayon. Nang sa ganon, kung hindi na kayo nag-abroad, mayroon kayong hinihintay na income. Ay, syempre, ngayon may tumanuhin na, alam ko, mayroon akong kapulian, at sa invest, diba? So,
nandito po tayo ay matuto po tayong maglaan para sa kinabukasan na hindi po tayo habang buhay na nandito sa Kuwait na hanggang pagtanda nandito. Kaya kung mayroon kayong konting natira, itabi po natin ito sa investment. Para pagdating ng panahon, meron po tayong uuwian, meron po tayong maasahang kabuhayan sa Pilipinas. Magandang buhay mga kababayan ko sa buong mundo. Ito po pala si Dongji Desio, isa po din akong OFW sa Basang Kuwait. Actually, naka 14 years na rin ako. So, imagine 14 years, napakahabang panahon na yun. Kasi nagkaroon din ako ng pangarap tulad ng ibang OFW na mag-abroad at mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Subalit nung nasa abroad na ako, parang hindi ko na naisip yung pangarap ko sa una. Kasi ang ginawa ko, nag-enjoy lang ako. Kumbaga andun yung palaro-laro lang ng basketball, minsan nagpainom-inom, minsan tuwing Webes ng gabi, syempre kina Biyernes, day off, ganun. So, ang nangyari, basta ginagawa ko lang pagkasweldo, padala sa pamilya, kung ano man yung meron, yun na, kumbaga, napupunta na sa wala, nagagastos, shopping dito, inom, basketball, sayang ang oras. Subalit, nung makilala ko ang freedom business, ito yung nagbigay sa akin ng daan upang mabago yung aking buhay. Unang-una sa aking pag-iisip, sa aking mindset, kung paano ko dapat ginagastos o saan ko dapat nilalagay ng tama yung aking kita. Kumbaga sa pinansyal, dito ko natutunan. At dahil dyan, so marami nang nabago sa aking buhay, yung mga dati kong ginagawa, nabawasan, meron man, pero nabawasan, totally mawawala rin niya pagdating ng araw. Kasi talagang yun ang unang natutunan ko sa freedom business, yung mabago ang aking mindset. Ngayon, dahil dyan, dito sa freedom business, naturuan din ako kung paano ako kumita ng extra. Hindi sapat ang kita lang sa sahod upang matustusan lahat ng aking mga pangangailangan at sa aking pangarap. Kaya naman, ginawa ko freedom business, natulungan ng aking sarili, aking pamilya, nakatulong rin ako sa aking mga kaibigan na mahikayat sila upang mag-join din sa amin sa freedom business nang sa gayon magkaroon din sila ng sarili nila pagkakita na extra. Dahil dyan, ang nangyari naman sa akin, sa freedom business, nagkaroon tayo ngayon ng sariling pudar. Yan ang pinakamasarap sa lahat. Kasi dito natin dapat nilalagay ang ating kinikita. Dapat, kasi yun ang pangarap natin na magkaroon tayo ng sariling bahay lupa para sa ating pamilya. Ang kagandahan nga niyan kasi nung dinala ko dito ang pamilya, pinakita ko, doon ko nakita talaga yung saya sa kanilang mga mukha. Kumbaga, doon ko nakita na yung pinaghirapan ko na nawali ako sa kanila matagal, maraming mga sakripisyo, nakita ko naman sa kanilang mga ngiti at sa kanilang mga mata na yun yung hindi man nila sabihin na nagpapasalamat sila sa akin. Pero nakita ko. Kaya sa lahat ng mga kababayan ko kung OFW sa buong mundo, join na po kayo sa amin. Kaya I am a OFW winner. Laban OFW, preach your life! Bye-bye! Hello, Philinvest International sa buong mundo. Ay nandito po tayo ngayon sa ating office sa Philinvest Alabang at maswerte po tayo kasi isa po sa ating buyer sa Oman nandito po ngayon upang siya ay makapanayam. Good afternoon. Ano po ang pangalan natin? Good afternoon, Sir Ferds. Ako nga pala si Marlon Odehar from Muscat, Oman. Sabi mo 6 years ka na doon, no? So, ano ang nagtulak sa'yo? Bakit ka ngayon nag-invest na kay Philinvest? Actually, yung kay Philinvest, bali pang 7 developer na nag-alok sa akin yun sa Oman. First time na inalok sa akin yan noong February 2016. Dahil sa, sabi ko, medyo natatakot pa ako no, dahil syempre pagka kung sino nga naman yung nag-alok sa'yo ng property, investment, halos karamihan ng mga Pilipino natakot yan. So, nung February 2016, kasi inaalok sa akin yung presyo na condo ng The Linear Makati noon, 3.2 million lang. Then, sabi ko, mag-aaral muna ako, magbabasa-basa muna ako. So, naghintay pa ako ng tamang panahon until that time na merong Never Work Again seminar sa Muscat Holiday Inn, which is June 12, 2016. Okay. So, nakinig ako sa mga testimonials ng mga nag-invest ng The Linear Makati. Sabi ng isang investor, akin, napaparentahan ko na yung The Linear Makati ko, wala ako nilabas. Ibig sabihin, bare unit. Napapapahan ng bare unit. Then, nung nakinig ako ng maraming mga testimonials, then, doon ako nag-decide, sabi ko, parang gusto ko na mag-invest. Okay. So, after that, nag-invest ka na. So, pero ang tanong, nung ikaw mag-invest, magkano na ang bili mo? Nung nabili ko na yung mga 4 million na. So, within a matter of 4 months, so
So, nagtaas na kagad ng presyo. Naghintay ako noon Naghintay ako ng matagal na panahon bago ko binili yung property na gusto ko. Dapat pala hindi ganon. Sa ngayon, bili mo muna dapat yung property na gusto mo, then wait for the capital appreciation. Okay, so ngayon, nang nakabili ka, napaparenta mo na rin siya ngayon. Yes po, sir. Napaparenta ko na po. Magkano ng renta naman ngayon sa iyong unit sa Marina Makati? Sa akin, doon sa one bedroom na kinuha namin ni Mrs., so 25,000 ang rent namin. Wow, grabe. So anong ginagawa mo ngayon sa 25,000 mo? Ginagawa po namin doon, bali kapag dinedeposit sa bangko namin yung cheque, automatic naman na auto-debit arrangement sa bank financing ko yung 25,000. So, wala ka ng problema. Konti na lang dinadagdag ko sa hulog ko. So ngayon, after 8 months, nakinig uli ako ng Balik Mayaman Action Program. Then nagka-promo uli, 5% down payment, Studio City Tower 3. So, di na ako nag-isip noon. Kumuha na kagad ako noon. so bumili ka na uli? So, bumili uli ako. Wow, ito na yung pangalawang investment ko na ngayon. Yes, sir. In-expand of 1 year. Yes, sir. Grabe. Kasi nung napatunayan namin na mabilis pala pakalitahan, pero yun po, nung napaturnover ng October 28, 2 days after nung turnover, hindi ka dapat ng kontrata na for leasing sa Dalian Makati. Kaya doon ako natuwa mag-invest. So, ibig sabihin, ngayon, dalawa na ang investment mo. No? So, sa experience mo with Philinvest, ano yung talagang masasabi mo na ngayon? So, hassle-free or free investment si Philinvest dahil meron silang leasing company which is Freedom Cares. Sila ang bahala maghanap ng tenant habang kayo ay nasa abroad. And then sila rin mag-aasikaso ng furnishing. So ngayon Marlon, ano yung ma-advise mo sa ating mga kababayan naman ngayon na hindi pa nag-invest? So sa mga kababayan natin sa abroad, lagi po kayong in-advise ko po kayo na makinig ng financial education sa Philinvest International. Doon po matuto kayo kung paano natin papalaguin yung ating perang pinaghirapan over the years. Hindi naman natin alam kung saan natin i-invest. At the same time, yung capital gains, appreciation, tumataas. Yearly, tumataas po ang value ng property. Ganon din po sa rental. So, mag-attend na po kayo ng seminar dito sa Philinvest International. Matututo po kayo. Okay, so salamat Marlon. Ano ang huling masasabi mo kay Philinvest International? So, maraming salamat Philinvest International na dumating kayo sa bansa natin. At kung hindi dahil sa inyo, hindi rin ako makapag-invest ng real estate. Alright, thank you very much. Hello mga OF winners! Welcome to Dear Joe TV. Ako nga po pala si Joe Domingo, one of your Fridge mentors. Itutuloy natin yung pag-uusap natin about infidelity 2 weeks ago at pag-uusapan natin is temptation or tukso. Basahin na natin yung letter natin. Dear Joe, paano nga ba umiwas sa temptation that will lead to broken relationships or families? Yung iba kasi kawawa naman yung kasintahan or pamilya na naiwan sa Pilipinas, lalo na pag nakabuntis ang lalaki o nabuntis ang babae. Common cases ng iba nating kababayan kasi ito abroad. Nagpapasalamat, Nolimar Barbara. Thank you, Nolimar, for your letter and your question. Nakakalungkot isipin, di ba? Marami sa mga OFWs natin, even yung mga naiiwan nila sa Pilipinas, are tempted to have an affair. Temptation is one of the most common starting point of affairs, of infidelity. Ano nga ba yung temptation? Temptation is the desire na gumawa ng isang bagay na alam nating makakasama sa atin o mali. It's a desire to do something na makakasira sa pamilya natin at alam natin makakasira sa mga relationships natin. Sabi nga nila, it's a desire to engage in a short-term enjoyment at the expense of our long-term goals. Pag-uusapan natin temptation in the context of relationships and how this becomes the starting point of infidelity. Dapat nating tandaan, unang-una, that temptation is a part of life. Lahat tayo, whether you admit it or not, meron tayong struggle. We're struggling with one form of temptation or another.
Wala itong pinipili, walang pagkakataon, walang lugar, walang sitwasyon. Whether you are holding hands with your wife right now, namamasyal kayo sa mall, or malayo ka sa ibang bansa, you will never be exempted from being tempted. Lahat po tayo natutukso, lahat tayo matutukso. Hindi po kasalanan matukso. We all know that Jesus Christ was tempted 3 times before He started His ministry, but He did not sin. Ang kasalanan po, pag sadya nating iniwang bukas yung pinto for temptation to lure us and for us to embrace that situation and act on the temptation. The Bible mentions certain instances when we become more prone to temptation. Number 1, when we're hungry. Hindi lang yung gutom sa tiyan, no? But when we're hungry emotionally, we hunger for affirmation, we hunger for acceptance. No? Marami tayong emotional hunger, emotional needs na hindi napupunuan dahil malayo tayo sa mga mahal natin sa buhay. We have physical needs, we have sexual needs that lead to sexual temptation. Needs na hinahanap mo na hindi mo ma-experience dahil malayo ka sa mga taong mahal mo. Number 2, when you're angry sa spouse mo o sa partner mo. When you're angry, you are more prone to being tempted. You're more prone to temptation. Dahil kapag galit ka, what you feel is resentment. Ayaw mo magpatawad. You are tempted to retaliate o yung maghiganti. Kung kaya mo gawin yan, kaya ko rin gawin yan. Nang bababae ka, manlalalaki din ako. That's what anger brings into the situation. Number 3, when you're lonely. Pag nalulungkot ka, you hunger for an embrace, you want to hug and kiss the person that you miss so much, hindi mo magawa dahil malayo sila. Then you become more prone to temptation. And number 4, when you are tired. Alam natin, mahirap magtrabaho and sometimes we use that as a justification to get into things that are not right. Magpapamassage ka with certain extra services dahil I deserve this. Lahat ng pera ko pinapadala ko sa Pilipinas, pinaghihirapan ko to. And I also need this. When we look at these 4 things, hunger, anger, loneliness, and trust, it spells HALT. Means halt. Stop. Itigil na po natin yung ginagawa natin bago pa natin pagsisiyan ang lahat. Ilagay mo yung sarili mo sa posisyon ng asawa mo o ng partner mo. How would you feel and what would you feel kapag ginawa nila yung ginagawa mo sa kanila? Number 2, think of the consequences. Is it really worth it? Yung ginagawa mo ba ngayon? Yung affair mo ba ngayon? Yung girlfriend o boyfriend mo ba ngayon? Is it worth it that it will cost you your marriage? It will cost you your family. It will cost you the future of your children. Think about it. And number 3, it's important na meron kang taong pinagkakatiwalaan who can talk some sense into your head. Someone na pwede kang batukan, buhusan ng malamig na tubig, sabihin sa'yo, "Hoy, mali ang ginagawa mo, itigil mo na yan." Number 4, importante, lumayo at umiwas ka. Sabi sa Bible, submit yourselves therefore to the Lord, resist the devil and he will flee from you. Kaya nga sa Lord's Prayer, di ba, do not bring us to the test. Do not bring us to the temptation. Deliver us from evil. If there is anything na ginagawa tayo na alam nating mali, makakasira sa pamilya natin, pero hindi natin malabanan, let's bring it to the Lord. Lord, whatever it is in my heart na alam mong mali, please help me, take it away. Tanggalin mo po sa puso ko yung anything that is not aligned to your will. And when you pray to the Lord sincerely, at alam niya nagsisisi ka sa maling ginawa mo, He will forgive you and He will give you a way out. Sabi sa Bible, the Lord will not bring any temptation na hindi mo kakayanin, and He will always provide a way out. Tandaan po natin na hindi kasalanan ang matukso. Ang kasalanan ay yung kumagat sa tukso, i-embrace ang tukso, and to act on the temptation. Umiwas tayo habang maaga. Hindi ka mahuhulog sa butas kung hindi ka lalapit, at hindi ka mapapasok kung hindi ka maglalaro ng apoy. Huwag po nating ipagpalit yung panandaliang kaligayahan sa panghabang buhay na pagsisisi dahil alam nating ikasisira ito ng pamilya natin at ikasisira ng relationships natin sa mga taong mahal natin sa buhay. Hanggang sa susunod na pagkikita po muli natin dito sa Dear Joe TV. God bless you all and we'll see you again next time.
hindi ako napapansin nung kabataan ko. So, pakiramdam ko na parang yung attention na binibigay doon sa kapatid mo is hindi same na attention na naibibigay sa akin. Palagi ka mali. So, pag magkakaroon kayo ng away magkakapatid, kuya mo siya, ate mo siya, siya tama. So, sabi ko, bakit? Saan ako lulugar? First year high school ako, iniwan ako ng parents ko. So, naiwan ko doon kuya ko, ako, lola ko, tsaka yung mga kasambahay ko namin sa bahay. Ako po mismo yung nagsabi sa parents ko na gusto kong pumunta ng Japan. Gusto kong mag-aral doon kasi gusto ko ng magandang future. Tapos nung pumunta kami dito sa Japan, parang sa bahay, ako lahat ang gumagawa. Bugas, naglilinis ng bahay. Sanay na sanay po akong magtrabaho. So, nung nag-aaral ka? Tapos nung senior high school, meron akong binabantay na sasabihin, papatayin ka. Tapos yung Yossi po, kasi yung mga kaklase ko ng Yossi, binabato po nila ako ng Yossi. Naglalakad, natatakot talaga ako minsan pumasok. Hindi ko siya masabi sa parents ko. Na parang ayaw ko na, gusto ko sumuko kasi sa family namin kailangan maging strong ka. Pag magkakaroon kayo ng away magkakapatid, kuya mo siya, ate mo siya, siya tama. Pag bunso naman kaaway mo, siya yung bunso. Siya yung tama. So sabi ko, saan ako lulugar? So wala akong kaibigan. Siyempre, hindi ka marunong mag-Japanese tapos Filipino ka. Nung nakagraduate na ako ng junior high school, nagtrabaho po ko agad. Fast food. Kung may McDonald's po dito po, Loteria, burger po. So kumikita na po at age of 16. Yung baon ko, hindi na ako naningi sa parents ko, yung mga damit ko, ako na po bumibili. So parang na-influencean din ako. So, yung mga Pilipino, di ba, kailangan naka-branded ka. So, doon parang yung status symbol mo na yung tumatawa, kailangan may ganyan din ako para tanggap nila ako. Kaya yun yung reason siguro kaya ako bumibili ng mga branded, para magkaroon ka ng kaibigan, para matanggap ka sa society. After a month, tumawag po yung Northwest sa akin. May open kami ngayon, ground staff, sa airport. Yun yung pangarap ko. So, nung nagkaroon ako ng trabaho, afford ko nang bumili ng So, nag-start na ako ng isang product. Yan, isang bag product. Pumunta na po ko sa club. So, mag-isa lang ako. Syempre, wala naman akong kaibigan na bading na sasama sa akin. Doon ako nag-start. So, ang saya niya. Ginagawa ko, umiinom po ako. Umaga hanggang gabi. Natuto na rin po ako mag-UC. Tapos level up ka. Siyempre, mga nagkaroon ka ng mga kaibigan na may yaman. So, nalaman mo na yung Gucci. Pinambili ko na agad ng mga kung ano-ano. Hermes, Burberry. Ubus po yung sweldo ko. Then, pumunta ako ng sales. So, yung pamimigay ng flyers, hindi ko naman po kasi ginagawa yun before. Pinamimiligan ko siya. So, namimigay, trinay ko. Then, syempre, bata ka, hindi mo alam ko, malaki po talaga kinikita ko, mister. Malaki mo po talaga. Magkano sweldo mo? May commission ka pa, may budget ka pa. Na-mismanage ko siya. Hindi ko na siya tinitingnan kung magkano yung pumapasok. Basta pag may pera doon, ang gagawin ko, kakain ako. Tapos, nagkaklabing pa din ako. Namimila ako ng mga mamahalin. Hanggang sa dumating yung time na nawalan ako ng pera. Kaya po, may time na sinabi ko, sige, mag-quit na lang ako. Wala na ako mukhang iaharap pa na ano yung next kong trabaho. Sabi ko, kahit mag-janitor ako, okay lang. Wala nang problema sa akin. Basta kailangan lang hindi ako mangungutang. Tapos yun, until such time na freedom fighter training na yun po talaga yung nag-boom sa akin. So, thank you very much po talaga sa freedom fighter training yan. Kasi ang daming sinabi ni Sir Terence doon na tumatama sa akin na gusto ko na po talaga umalis during that training. Kung mapapansin talaga, todo iyak ko yung tanggalin yung poison kasi nandun yung galit mo eh. May mga galit ka sa tao, gusto mo maghiganti. Yung mga nag-apis gusto mong balikan. Ngayon, buong-buo ako, sobrang siguro napapasino po, iba na ako magsalita ngayon. Talagang lots of energy. After ng freedom training, pumunta po ako agad ng Japan. Nagbenta po ako agad. Then, February, 53 million po agad. Hindi naman po ako nakaka-53 million before. Then, after 53, 16, naging 100 million na po. Yung nag-keep po sa akin ngayon mag-push forward is gusto kong mag-create ng story. Miss Dets na Sir Terence kahit ang layo-layo na nating sobrang humble. Ako maliit na narating ka nung yabang-yabang ko nun. I know that. Ngayon, hindi ko iniisip na mag-impress. Inisip ko ngayon, tumulong. Na lahat ng tao, pagtatila, si Jay gusto ko yan kasi may natulong niya sa akin. Iba yung pakiramdam niya.
Ngayon po lahat naging magaang. Stable na kasi talaga. Tapos may investments ka. Na parang okay na yung money. Then next, may team ka. Tapos yung team mo, family kayo. Mahal ka. So yung mga before love na hinahanap ko at attention, yun, napupunan siya. Ang masasabi ko lang sa mga kapwa ko dito sa ibang bansa is mahalin nila yung oras nila. Kasi yung oras na yun, hindi na siya maibabalik. Tapos, kahit gaano kalayo yung mararating mo, stay humble. Napakaganda ng story at ating natunghayan ng isang Japinoy na kilala sa pangalan Jay Gagarin. Lahat ng pagsubok ay dinanas niya bilang isang estranghero dito sa Japan. Ngunit hinarap niya ito bilang isang Pinoy at ngayon isang tagumpay na siya dito sa Japan. Ang maganda pa dito, ginawa niya lahat na tinuturo ng Fridge Mentor. Noong una, nagdagdag siya ng income. Nag-sideline, pumasok sa real estate, tapos, next, binawasan niya yung gastos niya. Dati sa gastos ng gastos, puro branded. Ngayon, hindi na. And ang maganda dito, kumikita na yung mga investment niya. Free, rich, and never have to work abroad again na siya. At muli po, ito ang inyong Fridge Mentor, Tetko Jamatlim. I'm Terence Ray Lim. Laging lumalaban para sa mga OFW sa buong mundo. At ang sigaw na revolusyon dito sa Japan, Laban OFW! Reach your life! 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 Nandito po kami sa Dubai. Ano lang naman po, bagong OFW lang. Bagong-bago lang po. 15 years na po. 15 years sa Dubai. At ako po ay second generation. Ang ibig sabihin ng tatay ko po ay OFW dati. Nung nag-retire po ang tatay ko kasi medyo may edad na, ako naman po nag-abroad. Kaya ang nangyari po, hindi po talaga kami nagkasama ng tatay ko. Nakakalungkot po, di ba? Ito na po yung hinihiling natin kay Lord na pinagdadasal natin na ito na po yung formula at yung tamang vehicle na dapat po nating simulan. Sa real estate po, isa pong arkitekto. Gusto ko lang pong magkwento, no? Kasi ang bilang isang arkitekto po, magaling po talaga kami magplano. Ang galing namin mag-drawing, ang galing namin mag-ayos ng bahay, pero ang sarili naming bahay, ang sariling buhay, hindi namin maayos. Kaya po sabi namin mag-asawa, bumalik po kami, nag-usap kami, inayos po namin yung blueprint, inayos po namin yung plano. Sabi namin, nung sumakay po kami ng eroplano, ano ba yung goal namin nung sumakay kami ng eroplano? Bakit kami mag-abroad? Kayo po, ano po yung sumakay po kayo ng eroplano? Ano po yung pangarap ninyo? Di pa po ang sabi ninyo, gusto ko po magkaroon po ako ng sariling bahay. Magkaroon po kami ng sariling negosyo. Maibigay po ng magandang buhay sa aking pamilya. Tama po ba? Kasi yun naman po talaga yung pangarap natin, kaya po tayo nag-abroad eh. Ngayon po, ano po nangyayari sa atin? Tumatagal po tayo ng tumatagal at sumasabay tayo sa buhay na pagiging OFW dito sa abroad. Kaya po nung naisip po namin mag-asawa, ayusin na natin yung blueprint natin, ayusin na natin yung buhay natin. Ang ginawa po namin mag-asawa, winakasan po namin yung pagiging buhay OFW na parang gastos dito, gastos doon. Ang ginawa namin, gumastos kami, dinala namin ang hard-earned money po namin sa real estate. Nag-invest po kami. At maraming salamat po sa Panginoong Hesus dahil po meron na po tayong 6 po na investment na pinagkaloob ng ating Panginoon dahil po tayo nag-take po tayo ng action. Yes! Nagkakapag-invest po tayo sa Tagaytay, yung Fora Tagaytay po natin, condotel po siya. Andito po kami po to inspire po. At meron din po tayo sa Alabang, sa Studio City. At meron din po tayo doon sa Futura East, yung merong mga commercial, meron din po tayo doon. At kahit po kami taga Antipolo at ang aking asawa ay taga Mindoro, Mangyan, meron din po kami sa Special Davao. Nung pumunta po ako ng Davao, nakita ko ng kaibigan ko. Sabi nung kaibigan ko, binisita ako kasi na-miss ako eh. Sabi, Kuya, anong ginagawa mo? Akala ko ba maganda yung buhay mo sa abroad? Akala ko ba maganda ng mga pinopost-post mo sa FB? Bakit ka naglilinis ng toilet? Sabi sa akin ganon.
Bakit? Sabi ko, bakit masama ba maglinis ng toilet? Ang linilinis kong toilet ay yung sarili kong kondo. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon dahil po sa akin ding asawa, dahil po nag-take po kami ng action. Dahil po hindi po kami nag-take ng action hanggang ngayon po. Ito pong inuupahan namin dito sa Dubai, yan pa rin po ang nililinis ko. Bilang isang arkitekto, kailangan lang po talaga ng tamang blueprint, tamang plano, at tamang action. Kasi po, naniniwala po ako sa isang kasabihan, aanhin pa po natin ang katalinuhan at kagalingan kung hindi po natin ito ilalagay sa tamang aksyonan. Kaya maraming salamat po. God bless you po at always keep safe po. Maraming salamat po sa inyo. Overseas Filipino winners, no? Hindi nga workers, no? Winners na dapat tayo ngayon. So, yan po ang ating Fridge Revolution. At ito po naman ang ating FB page. Siyempre po, lahat naman po halos ng ating mga kababayan ay may FB page. Like nyo lang po, no? Itong ating FB page, yan po yung ating pinaka-cover para po hindi po kayo malito. Ito po yung official Fridge Revolution. Like lang para mas marami po tayong matutunan araw-araw na magagandang mga learnings dyan. At dyan din po ina-announce ang ating mga events, no? Na mga parating. At ito po ay ginawa ng mga OFWs para sa mga OFW. Sabi nga natin, Ate Peno, talagang ito yung aming slogan, no? Yung tinatawag natin, laban para sa tunay na kalayaan, laban OFWs, preach your life. Ayan. And ito po, napakadami na po natin napuntahan. No? Hindi ko na po isa-isahin sa Middle East, Asia, sa Amerika po, soon Oceania at Europa. Nandiyan po tayo, sabi nga nito, ay buti na lang at may online. Katulad ng Kakampi Online, kahit saan po, basta may internet, kahit nasa Africa ka pa kabayan, nasa Russia ka pa kabayan, ay nandyan po ang Fridge Revolution. Yun ang kagandahan sa technology. Tapos ngayon po naman, ipakikilala ko sa inyo ang ating Fridge Mentors. Ito po yung founders natin, si Sir Terence Ray Lim, na isang Sambuanga, no? Mga Chabacano, no? Tapos si Ma'am Tet Lim, Emilia Kujamat, or mas kilala siya sa Tet Lim, yan ang kanyang palayaw, no? Siya po naman ay isang Batangueña, no? Na anak din ng isang OFW, parehas po kami, no? Second generation OFW. Ang kanilang buhay po ay nalathala na sa maraming mga media, social medias, both locally sa Philippines at saka sa abroad. So isa na rin po yan sa pinakamaganda dyan, yung MMK, mamaya makikita nyo, no? Yung maalaala mo kaya na po yung kanilang storya dyan. At marami pang iba. Sila din po ang nanalo ng 700 Club Asia 2017 family category na huwarang OFW. Diba? Wow, no? Galing, no? At syempre sila po din ang naging segment host sa PTV4 ng Bagong Bayani. At yan. Ito po yung Ate Pe, yung ating pinaka-QR code. Pero para sa hindi po maka-scan, screenshot nyo na lang po. Mamaya scan nyo po. Or pumunta ka po kayo sa YouTube. Sa YouTube, no? YouTube, yan na palang bagong tawag sa kanya. YouTube, at i-type nyo po doon, MMK Escoba. Yan po na kung saan makikita nyo po ang buhay ng ating mentor na si Mr. Lim at ang kanyang ina, si Nanay Corazon. No? So, at ang maganda po doon, meron po konting spoiler. Papakita ko lang po yung sa inyo yung maiksing video na kasama doon sa storya ng Escoba na kung saan nakilala nila si Nanay Dina na 30 years na sa abroad. At ito po, siya po ang naging inspiration ng ating Fridge Mentors na dapat pala lahat ng OFWs ay umuwi na mas maaga at never have to work abroad again. Panoorin po natin ito. Bakit ba? Wala akong nakilalang kagaya niyo noon. Sana naturuan din ako ng maaga. Nung huli akong umuwi sa Pilipinas, wala na. Wala nang sumundo sa akin sa airport. Kasi wala na akong maibibigay sa mga kamag-anak ko. Matanda na ako. Hindi ko na kaya magtrabaho at kumita kagaya ng dati. Mabuhay na lang ako sa pensyon ko. Siguro nga, dito na talaga ako mamamatay. Mag-isa.
Grabe naman, sobrang saklap naman yung nangyari na yun, no? Talaga namang masasabi natin na wag naman sana po mangyayari din sa mga kapwa OFWs natin. Yun ang nangyari kay Nanay Lina. Sabi niya, no, hindi na siya tinulungan ng mga tinulungan niya dati, di ba, no? Tapos pagdating ng panahon, sabi niya, wag na lang ako umuwi ng Pilipinas, dito lang ako sa abroad, kasi nga, wala naman natutulong at sasagip sa akin doon. Nakakalungkot, no, sa mga kababayan, wag po sana sa atin mangyari din ito. Kaya ang good news, meron po tayong solusyon dyan. Narito na nga ang Fridge Revolution. At ang maganda po dyan, ang ating founders ay nakagawa na po ng 2 libro. No, hindi lang isa, kundi 2 libro tungkol po sa pagiging isang OFW. At sabi nga, OF winner. No? So, unang libro po niyan ay tungkol lang sa kung paano mabago ang ating mindset, maitama ang ating mindset kung paano po tayo maging rich. At yung pangalawa na po natin libro ay kung paano i-handle na, kasi marunong na, no? Na-i-handle na ang ating kinikita para po mas mag-aga tayo makauwi sa Pilipinas. At sabi nga, I'd never have to work abroad again. Ang ganda, no? Sarap pakinggan ng word na yan, no? Never have to work abroad again. Kasi nga dapat talaga meron tayong aksyon. Hindi pwedeng sinasabi lang, no? At dahil po dyan, marami na rin po nakabasa ng ating libro, no? Ang ating mga dear senator, actually si Deputy OWA Director pa to noon ni si Sir Arnel Ignacio nung nasa Malaysia ako 2018, Independence Day, magkasama po kami yan dyan. At ako po mismo ay personally, nabigyan ko po siya ng libro ng ating Fridge Mentors. Kaya talagang sobrang tuwang-tuwa siya at malamang po ay magkita rin po kami dito sa Japan very soon kasi may malaking event po dito, Ate Pe, nakasama po si Sir. At ang kagandahan po niya, naging segment host din po ang ating mga Fridge Mentors sa PTV4, government channel. No? So, ibig sabihin na legit tayo at dyan po ay pinakita o pinalabas ang iba't ibang storya ng mga kasamahan nating OF winners na kung saan dating mga may mga problema talaga, no? Dating may mga pinagdadaanan pero nung sila ay sumali at pumunta po dito, nag-take action dito sa ating Fridge Revolution at ngayon po ay sila ay mga successful OF winners na. Wow, galing. At dahil po dyan, ito na nga, pag-usapan na po natin yung mga paano ba pag sumali ako dyan, ano ba makukuha ko? Naku, napakadami po, no? Katulad na lang po nitong ating mga community mentors, bukod po sa ating Fridge Mentors na si Sir Terence Ray Lim at si Ms. Tet Lim, mayroon pang 3 nadagdag. Sabi nga, no, not 1, not but 2, but 3, but 4, but 5, no? Dami. 5, nag-vault in na, no? Ang ating mga community mentors na kung saan po narinig natin ng libre. Ulitin ko po yun, libre. Libre natin binibigay yan sa ating mga kababayan. So ngayon po online at ngayon po ay nag-face-to-face na rin ang iba natin mga mentors dyan all over the world. Umpisahan po natin kay Sir Francis J. Kong. Yeah? Sino ba nakakakilala kay Sir Francis J. Kong? Chat-chat nga dyan. Sabi nila, pag kilala mo daw ito, talagang financially literate at talagang masasabi natin tama yung ating direction pagdating sa ating lifestyle. Naku, kaya chat-chat na dyan kung kilala. Naku, yung iba bigla lang sabi, ay, kilala ko siya. Ayan, kahit hindi. Ayan po si Sir Francis J. Kong po ang isa sa pinakamagaling sa buong mundo, in fact, no? Proud to be Pilipino. Ang ating Sir Francis J. Kong, isang life coach, inspirational, motivational speaker, lahat-lahat na. At siya po ang mentor. Ibig sabihin po, siya po ang nagturo sa pangalawa ko pong ipapakilala sa inyo. Nakilalang kilala ng lahat dahil ito ay marami nagpa-follow sa kanya sa YouTube, yung mga Iponario at yung Ching Positive na tinatawag, no? Si Sir Ching Kitan. Yan naman yung ating isa pa sa mga community mentors. So kung si Sir Francis J. Kong ang tinuturo ay yung ating, kumbaga, mga leadership, yung tamang pag-ano sa buhay, paniniwala sa buhay. Si Sir Chinky naman ay financial naman. Yan naman yung tinuturo niya, no? And ang pangatlo, eto na, Ate Pe, dapat kasi talaga holistic, no? Aanhin mo yung talino, aanhin mo yung yaman. Kung ang iyong pamilya naman ay, naku, yun po ang naging problema. Oo, yung relasyon sa iyong asawa, sa iyong anak ay sira naman. Kaya po pumapasok ang pangatlong mentor natin na si Sir Joe Damango. O, di ba, aminin, yung mga kaedad-edad ko dyan, di ba? Naririnig yun si Sir Joe Damango, isa sa pinakamagaling na DJ nung araw na tinatawag na Love Notes, di ba? No? So, maganda po dyan. Ano ibig sabihin nito? Yes! Ano ibig sabihin nito? Di ba? Ang community mentors natin sa OF Winner Ako Campaign of Fridge Revolution ay holistic. Lahat po ay natakel, no? Sa mindset, sa pera, sa pag-ibig, at syempre sa pamilya. Ayun, so join na, no, sa ating Fridge Revolution. Libre na, matututo ka pa. Recently po, no, September 16, nilaunch na po yan ang OF Winner Success Summit na kung saan po, Ate Pe, naku po, halos 1,000 na-limit pa nga, no, sa Zoom, no, na-limit pa, 1,000 po ang umattend halos dyan sa ating
event na yan. So, kakatapos lang po niyan at recently naman po, ayan po, tuloy-tuloy naman din ang mga iba pang mga webinars at seminars ng ating Preach Mentor na si Sir Terence Redding. Naku, ang dami po niyan. Libre po lahat yan. At ang kagandahan po niyan, tayo po ay na-recognize ng no other than our presidents, no? The past and present, pati po yung future malamang, no? So ito po ang ating ang Preach Revolution na na-recognize po tayo ng 3 times ng the late President Benigno Aquino III. Salamat po. At siyempre si Tatay Digong, si President Rodrigo Roa Duterte, and inirecognize rin tayo na maganda ang ginagawa ng Preach Revolution para sa mga kapwa OFWs. At siyempre si BP Lenny Robredo na siyang nag-guest pa nung pandemya pa ito, nung Preach TV na tinatawag, kasi meron tayong online din na kung saan po siya nag-guest para mabigyan ng oras at inspiration ang ating mga kabayan. At dahil dyan, Ate Pe, ito na. Yung ating, siyempre mga presidente ay bumilib sa ating ginagawa. Siyempre, inugnay na agad tayo at kinonect na agad tayo sa mga departamento ng gobyerno na kung saan connected ang OFWs. Katulad ng TESDA, di ba, ni mga reintegration program, no? Si Sir Congressman John Bertiz, OWA at DMW, Department of Migrant Workers, si Sir Hans Kakdak, and the late Miss Toots Ople, no? Nakausap din po ng ating grupo yan. Salamat po, ma'am. At si Silvestre Bello II ng DOLE. At dahil po dyan, dahil nakipag-ugnayan na ang ating Preach Revolution sa ganitong mga klase ng sangay ng gobyerno, ito na po yung resulta, Ate Pe. Last July 23, naalala ko po, pinag-uusapan pa natin ito noon. Ano po yan, live na nandun po tayo sa Preach, dun sa venue ng ating collaboration ng Preach Revo and Polo OWA. So yan po ay merong virtual na training ang ating Preach Mentors na binigay ng libre sa mga kababayan sa Brunei, at nandun naman po tayo face-to-face live na nag-abang din po sa kanila. Kaya po, sa picture po nakikita nyo, kasama po natin ang Philippine Ambassador, nandyan po ang Vice Consul, ang Labor Attaché at ang Polo OWA. Ayan po, napakarami po mga kababayan na umattend po niyang event na yan. Again, libre po lahat siya. At recently nga po sa Taiwan, nagpunta na po dyan yung ating Presidente at First Vice President, na kung saan na-meet din po ang aking kaibigang matagal na, si Labor Attaché Attorney Chavez, na soon magkikita kami. See you soon, sir. At marami rin po tayong mga kababayan dyan na nabigyan ng magandang mga seminars na libre na naman. Again, may kainan pa ito sa dulo. Naku, sarap, no? Libre na, natuto na, kumain pa. Ay, naku, pag uwi, busog na busog sa kaalaman at busog na busog ang tiyan. Ayan. At recently, ito na, Ate Pe, like last week lang ito, galing pa ako sa Nagoya at syempre pumunta po tayo agad sa Philippine Consulate na kung saan na kausap naman natin ang ating Consul General at iba't iba po mga officers din po doon. Salamat po, sir. Yan, at soon, very soon, October 10 na po. So 4 days o 5 days from now, kami naman po ay makikita din sa Taiwan. Kaya ito na nga, Ate Pe, yung ating mga kaibigan na sa Taiwan. Yes! Excited na, no? Exciting. Ito Excited na. Gusto ko lang makita, pinapakita dito natin yung mga OFW winner ako. Ayan. Di ba? Yes, yan. Tenanted. Mamaya pag-usapan nga natin yung mga yan. Di ba? Mas maganda yan. Tingnan natin maya-maya. Okay. Yan. At Ate Pe, yung mga susunod pa, meron pa naka-line up dyan. Naku, meron pa tayong Korea, meron pa tayong Guam. Naku, ang dami yan. Naku, tuwan-tuwa tayo dyan. At sa susunod, maririnig na rin natin ano ba mga kwento dyan sa iba't ibang pupuntahan ni Kuya Dave. Tama? Okay, sige. Tama po. Ate Pe, mag-ano tayo doon? Magre-report tayo for Kakampi Online, syempre. Yes. Ano tayo, ayan. Alam mo yung mga ito, tingnan mo, nagpapakita sila ng Anita Bubuli, 20 years in Brunei. Ay, opo, makikita po natin dyan. O nga, yan, nakita natin, no, yung mga sinasabi po nila na dati, noon ako ganito, ngayon ganito na. Wow, di ba? No? Maganda yan. At least meron tayong pinaghihirapan dito. May naaabot tayo. Okay, sige. Tama po. Ate Pe, salamat po. So ngayon po, magpapakilala na po tayo sa mga hindi pa nakakilala sa atin kasi marami po kilala na rin natin sa tulong po ng Kakampi Online. No? Ako po si David David II. Ako, nag-iisa po yan. Ganyan na pangalan na
parehas lang, tapos may second pa. Ayan po, ako po ay isang business center owner, vice president for sales dun sa isang programa ng Preach Revolution sa business. Pero pagdating naman po sa Preach Revolution, sa libreng mga training at webinars, ako naman po ay isang tinatawag na Preach Ambassador at isa rin pong licensed real estate broker sa Pilipinas at isa din pong associate financial planner. Ayan po. So, tayo po ay salamat sa Diyos. Salamat sa Preach Revolution ay nailathala o naipakita ng ating mga sharing sa iba't ibang media rin, social media ba yun at media locally and abroad, meron po tayo niyan. So yan po yung ating bagong bayani sa episode 3. Tignan nyo lang po sa YouTube, nandyan po ang ating short sharing tungkol sa ating buhay OFW at marami pang iba. At syempre, kakampi online, nandyan yan. No? So ito po yung mga ating nalabasan na. Ito, maganda po dyan, Ate Pe, ito lang po yung ating very short story lang. No? Baka marami kasi nakaka-relate. No? Alam ko po, marami makaka-relate at nakaka-relate. Ako po ay second generation OFW na pangalawa na sa pamilya na umalis ng bansa. Sabi nga, naku, lugi na, dapat tama na, no? Ito po is, yung tatay ko ay isang kapitan ng barko. In fairness po, napakagandang buhay po, salamat sa Diyos. Napakagandang buhay po ang binigay sa amin. Pero alam niyo na po yan, mga kababayan, kahit po malaki ang sweldo nyo, o lumaki na ang sweldo kumpara sa Pilipinas, o guminhawa na ang buhay sa Pilipinas, meron pa rin pong kulang. Ano po yung kulang? Yung oras. Yun po yung hindi nababayaran. Yun po ang kapalit nung magandang buhay na ibinigay natin sa ating mga mahal sa buhay. Di ba alam niyo na yan, ilan na ang na-miss yung Pasko? Sige nga kabayan, alam ko po nare-realize yan, ilang Pasko na, ilang Ramadan na, kung Muslim tayo mga kapatid na Muslim, ilang bagong taon na, ilang birthday, ilang graduation ng anak nyo, or yung ito ngayon nakakalungkot, Ate Pe, may mga nawala na sa mundong ito, yung mga mahal natin sa buhay, hindi na natin naabutan. Kahit pa sabihin natin maraming kinikita o malaking kinikita. Perfect example po ang aking ama, no? Maganda ang kanyang sinasahod, pero nung nawala ang lolo ko, yung kanyang ama, hindi siya makauwi kasi nga hindi pwede, nasa gitna ng dagat. Paano yun, di ba? Hindi siya pwedeng lumangoy sa Pilipinas at papuntahan ng aking lolo. In short po, hindi niya nakita nung nailibing na si lolo, hindi niya nakita. So yun po yung kulang, no? Yung time freedom. Dahil po sa Preach Revolution, ang kagandahan po nito, salamat sa Diyos, tayo po ay natuto dito at nag-take action. Ngayon po ako po ay nakapag-retire ng 35 years old sa pagiging OFW. Ang aking father is 67, halos yan, nung nag-retire. Tagal, no? Kasi nga po, walang papalit dun sa kinikita. Ngayon po, malalaman natin mamaya kung ano yun. So, ibig sabihin po, pwede naman palang mag-retire na mas maaga. At nga sabi nga, di ba, never have to work abroad again. Wow! Eto na, simulan na natin. Ang Preach Revolution po ay may 3 pillars. Ang sinasabi po natin 3 E. Mga kabayan, ilan? 3, no? Yan lang po yung tandaan natin, 3 E. Yung unang E, education. Di ba? Pangalawang E, entrepreneurship. Pangatlong E, engagement. Ganito lang po siya kasimple ang education po natin. Ayun, sorry po, naklik ko lang. Ang education po ay dapat maibago muna ang mindset. Dahil po dyan, nagawa po kami ng mga libreng webinars, libreng seminars, may mga libro para po matutunan natin. May online din na kung gusto niyo mag-enroll, meron din po tayo yan para po matuto ang mga kababayan. Yun po yung unang babaguhin, yung ating mindset. Kasi po kahit gaano kaganda ang programa, kung ayaw po natin tanggapin at ayaw natin i-adapt at ayaw subukan, wala din pong mangyayari. So yun po ang doon, nabago na ang mindset. Pangalawa, entrepreneurship. Dito po tutulungan naman tayo. Again, libre din sa ating Freedom Business International. Yan po yung programa ng Preach Revolution na kung pwede ka naman kumita ng extra, bakit hindi? Di ba? Sabi nga natin, no, para mas mabilis makauwi. Dahil yun sa trabaho natin sa abroad, wala sa liit o laki na kinikita yun, kundi cycle siya. Cycle, laging kulang, Ate Pe. Kahit sabi mo, malaki ang sahod ng isang OFW. Guess what? Pag tinanong mo yan, sobra ba ang sweldo mo? Ang laging isasagot, kulang. Laging kulang. Kaya kailangan natin ng extra income at through investment. Mamaya malalaman po natin yan. At pangatlo po natin yung engagement naman. Sabi nga, di ba, ito isa sa paborito ko to, Ate Pe. Pag ikaw ay na-mindset na, ikaw ay kumikita na, yung pangatlo, dapat marunong ka rin magbalik Thanksgiving, di ba? Sa church, sa foundation, di ba? Sa kapwa naman nangangailangan. Kasi po, ang taong nagbibigay ay hindi naghihirap. Uulitin ko po yun, ha. Kung ikaw ay nagbibigay, hindi ka naghihirap. Kasi ibig sabihin po, lagi kami binibigay, ikaw ay bountiful. Tama po ba? Ayan. Sige nga, chat-chat dyan kung sino gusto ng 3 E, gagawin po natin yan. So, eto na. Tanong ko lang po na mabilis, ano po ba ang problema ng mga OFWs? Naku, alam na natin ang sagot. Love life daw sabi
Sasabihin ko nga palang, Ate Pe, love life daw eh. Pero karamihan talaga, ito yung sinasabi. Kwarta, pera, pulos, sabi sa Middle East, no? Ano po, datong. Mapipulos daw, mapipulos. Mapipulos, wala daw pera, ibig sabihin nun, no? Ito na nga, ayan na nangyayari. Naku, grabe naman yung mukha ni Kuya. No? Pag alam mo yun, isang OFW, pagtingin sa wallet, pag sweldo, wala nang laman. Sabi nga nila nung araw dumadaan lang ang kinikita sa kamay. Kung dumadaan lang sa kamay yung kinikita, pero ngayon po hindi na ganun, Ate Pe. Hindi na nga dumadaan sa kamay yung kinikita kasi online na. Oo nga naman, no? Pagpasok sa bangko, naka-online na, pinindot na lang, hindi mo man lang nahawakan yung kinikita mo, naubos lagi. Kaya ito na. Ito na po ang solusyon, yung Freedom Business International. Again, ito sa itong global community all over the world. Mahigit halos magtatatlong dekada na nga, no, na ginagawa. 30,000 OFWs na po ang natulungan at salamat sa Diyos, 300 plus na po ang naging multi-millionaires. Naku, gusto nyo ba yun? Siyempre. Di ba, mamaya malalaman natin kung paano maging multi-millionaire. Ito na. So ito po, i-like nyo po ang ating Freedom Business PH page, FB page. I-like nyo lang po yan para malaman niyo po kung paano sumali. O kaya i-message niyo si Ate Pe ng diretso i-PM niyo. Tapos mag-ukipag-ugnayan sa amin si Ate Pe para mas maano po natin, no, ma-explain natin maigi kung paano to simulan. Ayan po, once again, no, po, marami na po tayong mga natulungan all over the world. Ito na, Ate Pe. Naku, malapit na po tayo matapos. Ang bilis pala, no? Para mas makapagkwentuhan pa tayo mamaya. Ito pong 3 key points. Ito po yung kailangan natin tandaan. Bakit ka mag-i-invest sa real estate? Di ba nabanggit po natin sa Freedom Business kanina, no? Pwede akong mag-extra income. Ibig sabihin po, pwede rin kayong mag-alok ng real estate. Meron po tayong tinatawag na referral incentives or parang commission sa Pilipinas. Isa po yun. Pangalawa naman yung pag-i-invest. Ito yun. Bakit ka ngayon mag-i-invest sa real estate? Sabi nga nila, hindi puro active income lang, no? Hindi puro sweldo. Kailangan mo may passive income ka para mas lumago ang iyong kinikita. So, isa po ang real estate yan. Bakit real estate? So, ito po yung tatlo. Very simple lang po. Unang-una pong key point, number 1, appreciation value. Yan po, ulitin ko po, no? Appreciation value, lagi po nagmamahal. Sabi nga, Ate Pe, sa mga hugot-hugot dyan, no? Mabuti pa ang real estate. Patuloy na nagmamahal. Wow! Di ba? Talaga naman may mahugot sa mga kabayan, no? Bakit po, kidding aside, no? 10 years ago, ang isang typical studio unit na condominium na usong-uso na ngayon sa Pilipinas at lalo na sa Japan, napakarami, no? 1.2 million noong araw, 10 years ago. Ito po ang kagandahan. Ngayon po, 4 million na siya. Ang tanong, tumaas o tumaas? Ang sagot, laging tumataas. Kahit pa nung pandemya, tumataas pa rin siya. No? Yan nga po yung produkto ng pandemya na hindi man lang bumaba eh. Talagang tumataas po. At ang tanong po, 10 years from now, kung nag-invest ka ngayon ng 4 million worth, ano na kaya ang presyo niya after 10 years? Sigurado po, tataas na naman. So yun po ang kaganda sa real estate. Sabi nga, ilagay mo lang yung pera mo dyan. Yes! Kaching-kaching! Yung pala ibig sabihin ng kaching-kaching, ganda ng pasok, no? Kaching-kaching, pumapasok yung pera sa'yo, parang kahira yan ng Department of Convenience Store, pumapasok, di ba? Wala kang ginagawa. At pangalawa, ito na, naku, malapit na tayo matapos, ang bilis, no? Key point number 2, rental income naman. Kasi alam niyo po ba ang mga condominium, karamihan, no? Karamihan. Hindi man lahat, pero karamihan po, ay dinesign talaga yan na pwedeng parentahan kasi po malapit sa lahat. Di ba? Malapit sa school. Di ba? Yung mga nagre-renta kadalasan malapit sa mga call center, sa mga opisina, sa mga bangko, sa terminal, tourist spots. Naku, alam nyo na. So, ang maganda po lang dyan, sample na lang, no? 10 years ago, isang studio unit nung araw, 8,000, mababa pa yan, nung araw, no? Pero kagandahan yan, after 5 years, 22,000 na more or less, lalo nyo sa Alabang area. Ito po ang maganda. Take note, kahit pa nag-pandemic, bumaba ang renta for a while kasi wala nagre-renta pero ngayon po ang maganda, nagbumabalik na kasi face to face na uli, paakyat na po siya uli ng paakyat. Kaya ibig sabihin po 10 years from now, panigurado mas mataas na kung ano man yung renta ngayon. O pangalawa na yan, ito na po pangatlo, ito na po sample lang, mabilis lang kasi po yung Ultimate Freedom Wallet System na 5 na paborito ni Ate P at ng iba nating mga kababayan na nakanood noon, ibibigay po namin sa inyo pagka kayo naman po ay nag-attend ng ating Balik Mayaman Action Program. Yan, meron rin po tayong ganyang webinar at seminar na kung saan makikita nyo ito na detalyado. Pero ito po mabilis lang para magka-idea lang kayo. Pagkasahod, aminin, typical OFW, pagkasahod,
padala sa Pilipinas, syempre, di ba, pambayad ng bills, di ba? Tapos kakain sa labas. Syempre, kaya nga ate pa yung mga Facebook, no, pag alam mo, pagkasweldo na eh. Pag sweldo na, Daming picture na ganyan, di ba? di ba, ate pa, ano, nakikita mo, buffet. Buffet. Di ba, dito, sashimi, steak, di ba, yung mga dito, Totoo yan. gaganda, no? Post ng post, no? Tapos pupunta pa ng clubbing yan, magkay-KTV pa, katulad dito sa Japan, aba, KTV pa more, di ba, no? Lahat na KTV ata, inikutan niya. At ito pa, siyempre, ang gaganda ng mga bilihin dito na magaganda, no? Shopping galore. Yan po ang nangyayari hindi lang sa Japan, kundi sa lahat, sa buong mundo. Ganyan po ang OFW. Aminin. Sabi nga, di ba, the truth will set you free. Ano ngayon ang kinalabasan? Kaya pala, Ate P, walang naipon. Kahit gano'ng kalaki ang kinita o kahit gano'ng kaliit ang kinikita, parehas ang kanilang ugali at kanilang mindset, parehas walang savings. Kaya pala hindi totoo yung laki o liit na kinikita. Ito na yung maganda. Dapat ganito. Turo ng mga Chinese to, basic na basic nga. Sabi nga nila, ay alam ko na yan. Ang tanong ko ba yan, kung alam mo na yan, ba't di mo ginagawa? Bakit nandun ka pa rin sa taas na no savings, di ba? Pagkasweldo, mag-invest ka muna, ilagay mo sa tamang paglalagyan para lumago ito. At yung natira, sige na, bahala ka na kung saan mo gustong gastusin. Ayun. So, malalaman niyo po yan sa mga susunod po nating webinars. Ito na lang sample na ng Ate P. Sasampulan lang po natin ng mga investment. Again, wag po sanang sabihin na, naku, yabang naman ni Mr. David, no? Si Kuya Dave, nagpakita ng mga properties. Pero maganda lang po dito, hindi po yun yung purpose. Hindi po yun yung purpose. Ang purpose po natin, ma-inspire yung mga nanonood na pwede pala kahit maliit lang o katamtaman lang, ganito lang, pwede. Ang importante ay ikaw ay may discipline. May disiplina ka na sa pag-i-invest. Sample po, ito po, mabilis lang. Tapos na po kasi tayo eh. Isang residential lot sa Pampanga. 120 square meters na hindi naman kami taga dyan sa lugar na yan. So, ang moral lesson dito, Ate Pe, kahit hindi ka taga doon, ang nanay ko ay Ilocano, ang tatay ko ay Bicolano, nakatira kami sa Las Piñas at sa Cavite. Ba't ako nag-invest sa Pampanga? Ang layo nun. Kasi po ito naman ang kagandahan. Exclusive subdivision po siya. Secured. Maraming amenities, no, kompleto at malapit sa Clark Airport, 15 minutes away lang. Tignan niyo naman yung presyo, ate, ayun nakikita sa screen. Isang lote na hindi ko nga ginagalaw, no, pataas na pataas ang presyo, pataas na pataas din ang damo, okay lang din naman, ginagrass cut din. 2016, 600,000 lang siya. Pero ngayon po, 2.8 million na. Ibig sabihin po, times 4 na ang kinita ng ating pera. Kumbaga, ibig sabihin, nilagay natin dyan yung ating kinikita, lumago na. Ang tanong po, pagdating ng araw, gusto mong magnegosyo, gawin mo collateral, kasi ito po, fully paid na, no? Salamat sa Diyos. Ipinakita mo ang titulo sa bangko, ginawa mo collateral para makahiram ka ng pondo sa iyong magawing negosyo. Tingin niyo po, pahiramin kayo ng bangko? Pahihiramin. Siyempre, meron ka kasing collateral. Yun po yung mga pwedeng gawin sa real estate kahit pa hindi ka taga doon at marami pang iba. Pwede mo ibenta, pwede mo pamana, pwede mo patayuan ng property, house and lot, o paupahan. Ako, ang dami pong pwedeng mangyari. Bilisan ko na po, ito na po. Again, isa namang bungalow na malayo din sa amin, General Trias, Cavite. No? Bakit ko po yan ginawa? Nag-invest po ako dyan kasi po ginawa ko siyang parang Airbnb style, no? Yung parang siyang hotel style sa loob, meron ng wifi, meron ng tubig, pwede kang magluto, pwede kang may videoke pa, nako. Talaga na po, ang dami pong nag-uupa dyan. Pwede pong per day, per week, per month. Naku po, yung isa po natin kasama, si Marfe, no? Shout out, yan. Nagrenta sila dyan nung huling last week lang. O, diba? Pwede pala, no? At ang kagandahan dyan, Ate P, ito na. Paganda ng paganda, no? Kasi may disiplina ka na eh. Doon po sa labas ng subdivision na yan ay nag-invest po ang aming pamilya, no? Ng commercial lot. No? So ngayon po, ang kagandahan po, nagkaroon po kami ng kasunduan ng Alphamart o yung isa sa mga sikat na convenience stores po sa Pilipinas na kung saan sila po ay mag-uupa dun sa aming commercial lot for 15 years at renewable for another 15 years. Ang kagandahan po dyan, pag hindi na nila tinuloy yung kanilang negosyo, nakalagay sa kontrata, after yan ma-terminate ang contract, yung building na pinatayo nila na sila ang gumastos ay mapupunta kanino kaya? Sa amin. Sa may-ari, siyempre, sa pagdating na araw, pwede na siyang Kuya Dave's Family Mart. O, di ba, pwede palang ganun, no? O, di ba, ganda. At iba pa po dyan, ito yung aking na-invest ng araw, commercial unit. Again, pinapaupahan po yun dyan sa Milas Piñas at tuloy-tuloy po ang kita. Condominium po sa Makati, noong araw, magkano lang yan, di ba? Parang sa, lang ito, 2.1 or 2.5, parang ganyan. Ngayon po ay nasa 7 million na. At nag-uupa po dyan ay Chinese na mag-asawa. O, di ba, proud ka na nagpapaupa ka sa foreigner?
foreigner. Hindi ikaw ang nag-uupa sa foreigner, kundi baliktad. Ikaw na nagpapaupa sa foreigner. O di ba? At ito po last but not the least, pero actually marami pa po Ate Pen, hindi ko lang pinakita lahat. Ito po yung sa Tagaytay, na kung saan ang konsepto naman po nito ay condotel, na kung saan meron pong hotel doon na meron kang isang unit, may libre ka ng 14 days a year, na pwede mong gamitin o pwede mong ibigay sa iyong mga kaibigan. At ang maganda dito, at the end of the year, every year, no, binibigyan ka ng dividendo o shares ng hotel kung ano yung kinita ng buong hotel for the entire year. Wow! Ito yung sinasabi makabagong one tamad, no? Patulog-tulog ka na lang, kumikita ka pa rin, no? So, salamat sa Diyos at salamat sa Preach Revolution. Natuto tayong mag-invest sa ganito. At ito po, may papakita lang po ako sa inyong video mabilis, no? Napakaganda ang tinatawag na bahay panghanap buhay na kung saan pwede nyo rin gayahin yung iba nating mga kababayan na gumawa nito. Ito po, Roll BTR. Ako po isang housekeeper. Nagsikap talaga ako kahit medyo malungkot na wala yung mag-ama ko. Nagtiis ako for 6 years na wala sila sa tabi ko. Pagdating mo ng iba mo sa akala mo masarap ang buhay, hindi talaga. Ikaw lang talaga ang kikinis doon eh. Kung mamimili ka pa ng trabaho, wala ka mararating. So nung nagbalik bayan ako noong una, nakita ko talaga yung sitwasyon niya ng bed spacer. Nasa isang maliit na room, 6 sila doon. Na nandun na yung pagkain, nandun na sa, makikita mo nandun na yung mga ipis na ba. Sabi ko, ano na yung sitwasyon ng anak ko? Kasi hindi natin alam ang buhay eh. Hindi natin alam, malay mo pagdating ng time, nagkasakit ka na. Siyempre, kahit naging citizen man kami doon, ang balik mo Pilipinas, nandito yung kamag-anak mo eh. Paano kung wala kang income? Saan ka kukuha ng pang-araw-araw mo? Narito na ang bahay panghanap buhay mula sa Philinvest. Maraming pagpipilian sa mga proyektong bahay panghanap buhay. Ang high-rise condominiums ng Philinvest ay matatagpuan sa major cities, malapit sa central business districts at commercial centers, kaya siguradong malaki ang rental potential. Ang Condo Vision ay isang innovation sa property development. Ito ay mid-rise condominiums na may malawak na open spaces at may amenities na matatagpuan sa exclusive subdivisions. Para naman sa entrepreneurs, small office, home office, or SOHO, convenience store, internet cafe, salon, canteen, anumang tipo ng negosyo, siguradong may customers ka na. Unique investment opportunity ang CondoDev dahil pinagsamang features ng condominium at hotel. Ngayon, napakadali nang maging isang hotelier. At dahil sa easy payment terms, hindi pa tapos bayaran, pwede nang pagkakitaan. Philinvest ang bahalang mag-manage para sa iyo. Ang Dormitel projects ng Philinvest ay matatagpuan malapit sa schools, corporate offices, at commercial centers, kaya napakadaling parentahan. Siguradong maraming benepisyong maibibigay ang bahay panghanap buhay sa iyo. While you invest your money, hindi mo babayad, kumikita ka na. Kasi kung marerentahan yon, yung ihuhulog ko na hindi ko patapos, yun na ang gagamitin ko para i-replace doon sa ano. Salamat. Kasi kung hindi ko nakilala to, baka yung pera niyo, hindi ko alam kung saan lang napunta. Hindi yung laki nakita ko. Hindi na yun eh. Kung paano mong iaayos yung pera mo. Maraming Filipinos abroad na ang nakaranas ng benepisyo nito. Sila ang matatawag na Global Entrepreneurs. Pero salamat din sa Philinvest dahil nga talagang dinesign nila for OFW na magkaroon ng ganito. Hindi din namin nakalain. Lalo napakabilis ng time, napakabilis ng panahon. Na in 2 years time, pwede mo nang sentira na andito ka na. Salamat sa bahay panghanap buhay ng Philinvest. Yes, wow. Di ba ang ganda, no? Pwede naman pala yun habang nasa abroad. Yes! Okay. Nako, ang dami nang nanonood sa atin. Okay, Yes, mamaya po, babasahin ko po kayong lahat, ha? Wait lang po. Sige po, tapusin po ni Kuya Dave itong ating pag-uusap ngayon. Okay, Kuya Dave, go! Yes, opo. Konting-konti na lang, Ate Pe. Alam ko pong excited sila sa Q&A natin. No? Sana may oras pa yan. Shoutout po sa ating mga David Clan, Ate Pe. No? Nanonood na po ang ating mga kamag-anak, lalo na aking ama. Salamat po ang ating first generation. Mas pogi yung si ama.
Kesa sa'yo. Oo nga eh, kaya nga eh. Pogi talaga yun. Idol Okay. natin yan eh. Sige. Opo, love na love natin yan. So ito po nga yung isa sa mga maraming pwedeng pag-investan. Naku Ate Pe, napakarami no. Yung Philinvest City. Bakit Philinvest City? Kasi ito po ay located sa Alabang. Wow, grabe no. Pag sinabing Alabang, talaga naman napakasosyal at napakaganda dyan. At ito po ang parang Singapore of the Philippines. So imagine no, sa mga nakapunta na dyan sa Singapore, alam niyo po kung gaano kaganda ang Singapore. Malinis, puro puno, safe, di ba? At napakaganda. Marami na pupuntahan. Yan po ang Philinvest City. So ang maganda lang po dyan ay marami po mga award na nakuha na ang Philinvest City. At isa lang po dyan, ang pinakamaganda po ay yung Best Mixed Use Development for the entire Philippines. At ang maganda po dyan, ito po ang konsepto ng Philinvest City. Kasi ganito na ang buhay ngayon, no? Mabilisan ang galaw eh. Gusto ng mga tao ngayon, pagbaba niya ng opisina niya, pagtawid niya may mall. Pagtawid niya merong ospital. Kung kailangan magpa-check up or May whatever, kainan na rin, di ba? May ganun po restaurant, merong school. Naku, nandyan lahat, no? Terminal. Nandyan po lahat. Kaya yun po yung tinatawag na concept na live, work, and play. At saka ito po maganda. Pagbaba niya, konting lakad lang, nandyan na rin yung kanyang tahanan na sinasabi. So 244 hectares po yan ang Philinvest City at ang kagandahan po, yan po yung isa sa mga project na ginawa ng Philinvest, yung ating partner developer na Philinvest Land Incorporated doon sa kanyang pagmamay-ari sa Philinvest City na puro opisina, no? Puro ospital, ang dami. Nagtayo po siya ng isang condominium doon na kung saan po matutugunan yung pangangailangan naman ng syempre, no, magre-renta. Kasi po yung mga karamihan po na nag-work dyan, karamihan na nag-aaral sa ospital, mga nurse, no, medreps, doktor, ay hindi naman po taga doon. So ang maganda po dyan, ginawa niya po itong project na ito para matugunan yung tahanan nga naman ng ating nasa 200,000 plus po ng mga empleyado at kung ano-ano pa, mga estudyante dyan sa lugar na yan. Ito po ang maganda sa Studio City. Ayan na Ate Pe, ang bumungad agad, swimming pool, no? Kasi alam niyo po, ang Pilipino naman mahilig sa swimming. Di ba? Lahat naman siguro ng tao na mahilig sa swimming. May malaki pong swimming pool dyan. Merong billiards, merong gym, merong function rooms, merong garden, merong pang half-court na basketball. Hindi lang napakita dito. Yan po ang mga amenities na sinasabi dito sa ating Studio City. At ito na. Tapos na po tayo halos. Ito po yung unit. Parang sa Japan, Ate Pe, tsaka parang Singapore, yung compact lang, hindi gaanong kalakihan, pero very efficient. Kasi Madali pang linisin. Opo, madali pa linisin. Madali pa lumamig. Yun, no? oo nga. Hindi aksaya sa kuryente, mabilis lumamig. Kasi po, ang konsepto niyan, bakit ganyan lang siya cute na cute? Sabi ko nga, wag daw sasabihin maliit eh, cute. Kaya pag sinabi sa inyo, ang cute mo, alam mo na yon, maliit ka. Ayun. joke lang. So ito po ang kagandahan yung cute natin na room, no, yung studio type. Eh, kompleto naman kasi Ate P. Meron ng bunk bed, no? Meron ng double deck. May foam na yan, ha? Mandawi po ang pag ginamit. Meron pang pull-out bed. May pangatlo sa Tower 4 and 5. Merong study area kung saan pwede mag-online. Siyempre nga naman, meron na rin TV rack, merong closet, merong, ay naku, kompleto po. Sa CR, siyempre kompleto na, no? Ang idadagdag na lang po ng investor dyan ay yung refrigerator, aircon, yung water heater sa shower, no, tsaka bidet. Pwede na yun, good to go na. Yung iba naman nagdadagdag pa ng upuan, rice cooker. So choice na nila yung kung gusto nila magdagdag na ganun para mas mabilis papaupahan. Ang maganda dyan, eto na, no? Yan po ay very efficient kasi po 1 to 2 minutes lang nandyan na yung opisina, nandyan na yung eskwelahan, malapit po, kaya po pala siya ganoon. Kasi sabi nga, pag palapit ka ng palapit sa sentro, paliit din ng paliit ang iyo, o pa-cute ng pa-cute ang iyong unit, kasi nga po, ang binibili mo dyan, yung convenience. At saka yung mga nandyan naman ay natutulog lang, hindi po yan tumatambay dyan. Every weekend, umuwi naman sila, kila inang, kay amang, di ba, kay tatay, kay may anak, di ba, kay asawa, umuwi naman sila pag weekend, dun sa kanilang tunay na tahanan talaga, kung saan man yun. At ito po Ate P, ito na. Grabe, tapos na po tayo. 667 pesos per day lang. Dito po sa Japan yan, mga nasa 1,000 yen. Para ka lang kumain sa convenience store ng, ano mo yun, yung french fries, tsaka sausage, ganun lang. Para ka lang nagpasalon, para ka lang nagnood ng sine, para ka lang nagkape. Ibig sabihin, Ate P, kung gugustuhin pala talaga na mga kababayan natin mas umuwi ng maaga sa Pilipinas ay gumawa ka na ng paraan para magkaroon ka ng ganito kasi po ito po yung isa sa tutulong sa inyo. Imagine, pag napaparentahan na yan, meron ka ng passive income aside from your sweldo. At pag nagkaroon ka na pagdating ng araw na ganito, dumami na rin ng dumami. Dahil nagre-refer ka pa, no? Nakaka-commission ka pa, nakaka-incentive ka pa. Aba,
kung meron kang 5 o 10 ganyan, ay umuwi ka na nga naman sa Pilipinas, ayun pala yung logic nun, Ate Pe. Pinagpe-preparean mo na ang iyong passive income kasi yun po ang sasagip sa iyo habang buhay sa iyong retirement. Ayun na. At dahil dyan, ito na po, last video po. Papakita ko na sa inyong isa nating kasamahan sa Abu Dhabi na si Miss Maribel Tambis, isang single mother na kung saan po nag-invest din siya sa isang klase ng ganitong investment. Ayan po, panoorin po natin ito. Ako po si Maribel Tambis. Isa po akong single mom. 4 years na pong nagtatrabaho sa abroad as administration assistant ng US Water World Abu Dhabi. Nakabili po kami ng isang studio unit sa One Oasis Cebu noong September 2014. Tapos na-turn over siya sa amin October 2015. After a year na nagbabayad ako ng down payment, tapos na-turn over na yung unit sa amin, after 2 months may nag-rent na agad na Danish couple. So yung rent namin na rate na binigay sa kanila is 18,000. Tapos, yung binabayaran ko sa bangko ngayon is 16,500. So, may sukli pa ako doon sa renta ng unit ko, which is ang gaan na talaga. Tapos, isipin mo, after 7 years, fully sa akin na talaga yung unit. May passive income na ako, hindi na ako problema kung gustuin ko mag-retire anytime. Sobrang nakaka-motivate sa trabaho, naisip mo na may yung pinaghihirapan mo dito, may napupuntahan, tapos in 7 years, akin na talaga yung unit. So, yung kita nun, as in buong-buo, akin na talaga. So, yun, nakakatuwa. Gusto pa akong papasalamat sa PhilInvest at thank you talaga na nag-cross yung path natin kasi malaki talagang tulong ng PhilInvest para sa akin tsaka sa family ko. Thank you po. Wow naman! Di ba nakaka-proud, no? Nakaka-proud si ate. Sabi nga, no? At kung kaya niya, kaya din natin. At ito na nga po, Ate Pe. Tapos na po tayo. Yung ating pangalawa po na ino-offer naman, bukod sa investment. Tutulungan namin kayo dyan tungkol sa investment kahit ano pa man yan, no? Kasi pwede natin i-plug din. Meron tayo for as low as 7,000, 8,000 pesos lamang, no? Na mga kondominyo, may lupa din. Ang dami po niyan from Pangasinan to Zamboanga. Meron po tayo. PM is the key nga, no? So, kasi mauubos yung oras natin dito pag diniscuss natin lahat yan. PM is the key sa mga interesado po mag-invest sa mga properties at ito naman yung pangalawa, sa mga libre, di ba, na negosyo at walang puhunan. Merong ganon, no? Talaga, sabi nga, huwag kayo matakot ma-scam kasi nga pag wala ka nilabas, hindi ka mai-scam. Ito po yung Freedom Business Action Program kung saan matututunan nyo naman kung paano naman mag-refer at kumita extra income para magkaroon ka din ng maraming properties. Ayan, di ba? At dahil po dyan, mamayang gabi lang, no? Meron tayong tinatawag na rewards on investing. 8 p.m. Kuwait time sa Pilipinas po, 1 a.m. So meron din tayong Asia, Friday naman yan, 8 p.m. Philippine time naman. Pinapakita po natin dyan yung detalyado na BMAP and FMAP na tinatawag. At ito na nga, Ate Pe, last na po. Ito na, nakinig ka na ng libre, natuto ka pa. Abay, may chance ka pa palang manaro ng 1 million pesos. Grabe, inuulit ko po, no? 1 billion pesos kasi panlima na po yan namin binibigay. Alam niyo po kung anong ginawa ng 4 na nauna? Umattend lang. Kasi po may raffle entry po ito. Pagpasok niyo po sa mga webinars natin, natuto ka na ng libre, nagkaroon ka ng magandang investment, nagkaroon ka ng magandang income, at baka manalo ka pa ng 1 million pesos. Yun, claim it. So, ayan po yung ating promo code. Kung ako po ang nag-invite sa inyo, kung hindi, message nyo lang po yung mga nag-invite sa inyo. Yan po ang 1 million promo code, 62514, BCOWWD2, at ayan po yung mga links. Marami actually links yan. Sisend na lang po natin. And ito na po yung ating naririnig kanina. Sabi nga, no, pag narinig nyo yung kaching dance, di ba? Ang sarap nakikaching pag mayroong pumapasok na pera sa iyo habang ikaw ay natutulog at nakabakasyon. Ito po yung ating saya. Kaching, ang itim magaling. Kaya ko, kaya mo, kaya natin to. Kaching, may biyayang darating. Sa piling ko, siguradong ngiti. Wow naman. Ayan po, maraming salamat. Thank you, Ate Pe. Okay, basahin muna natin ang ating mga nandito sa atin. Batiin natin si Jemeline Hani Taripe, si Tarek from Egypt, Jana Cristel Manzano, Risa Di Surima, taga-Tesda to, Rosel Hernandez Martino, Pidosyan,
Pidos, Wow. yan, ang mga nagpipidos yan na OFW. Liza Ribatado, Jeline Reyes, Tolboru and Clifford Garcia, Ganaizo Loves Bartolome, Marides Garcia ng Houston, Texas, Terezo Renzo Caspe Garzon, Mary Kosaka Sugahara, Glenda, ayan. Christian Nicodemus, Manang Diday, Rose L. Rosas, Annabel L. Sapinoza Raquel, Pitogo, Lauma, Jonex Dizon Zewala, Bong Iranga, yan, winner OFW from Kuwait, si Mimi Noranya Wagli, Boyet Takardon, kilala mo to. Ito sa NCRP. Ano tawag dito? Yung sa parang nakasama mo na raw to eh. Okay, we founder Bong David ng The Netherlands. Jonel Tenyo Pritchem Lay Elizabeth Akdal. Helen Alikdan Datul, Arlene Manialak, Paski Natividad, Marlene Henson, Crane Ripal Amanek, Joan Malyari de Guzman, Berto Ordonez ng Cavite pala. Corky Yongko watching from Kuwait, Joy Amisola, Dr. Tess Escueta, Corky Yongko ng Kuwait, Judah Benhard Nebreha Cantoria, hello po. At Mika Lori ng Osaka, Japan. Aida Palisok and Irene De Leon. Lorna Capunes, of course. Naghihintay na si Lorna sa Taiwan. Angel Hartley, Clariza, and Caniete Belen. At para naman dun sa mga taga sila, Leonora Calubong, Betty Villanueva, Consolacion Duran, Lomolet Antonio, Pepito Aiza, Andong Academia, Chris de Gubatan, Arnel Cantoria, Aris Villesa Navarro, Evelyn Acacio, Mandy Patola, Juni Boy, Antosla, Canle, ang hirap sabihin eh, Lanle, JJ Siao, JJ Lee Loren Boss, Juliet Reyes ng Marikina, Ellen San Gabriel, yan, ng Likhaan, Cooper Kahulugan, Aaron A. Dominguez Santos, Ricardo Jun de la Cruz, Ricardo Peña ng Hong Kong, Santiago Abusilla Elecho ng Riyadh, Saudi Arabia, Gina Espinosa ng kaibigan ng OFW, Luther Calderon ng Campi, Marlene Henson ng Pampanga, Beng Centeno, of course Corky Yanko, Rosalie Manalang Gonzaga, Lawrence Nicodemos, Alarmado Grady Ramos, Marivic Wakis Gading, Boots Mandirigma Peña, Beng Centeno, hello po, Sir Mambeng, Edwin Alok Peras, Sally Espera Pastrana, Albarico Opel Aiza Andong Academiel Virgos Sara Sabir, Raydingson Laure Reyes, Rosel N. Quintino, Eliza Ruiz, my batchmate, Ariel Astillero, and hello all watching from Kuwait, Let Antonio Pepito. Oh, kilala ko yun ha. Hadja Mariam Johari. Thank you po Sir David sa iyong mga lesson. At, asa na ba? Wala na ako dami. Melanie G. Wahing, Jiren Joy, Alier Bernal, Shena Magnawa, Shenshin, Annalie Prias, Mary Jane, Pedro Gasa, Kathleen, Nicole Rally, Loneza B. Gonzales, Pampanga, Rosalie Manalang Gonzales, Aiza, Andong Academia, yan. Tony Kataytay, Josie Ibay, watching from Kuwait. Ayan, ako, dami na po para ipatay tayo dyan. Obre, buti tayo ng mga bukas. So, sir, ayan, marami na rin kasi yung nakapuntang mga lugar-lugar, di ba? Yes, salamat po. Ang tinatanong nila, yung may binanggit ka daw kanina, sabi nila,
Yes po. Yung tungkol sa maliit, yung cute na houses. Opo. Magkano ba daw yung mga ganong klase? Paano ba siya makapag-avail niyan? Marami, Ate Pe. Alam niyo po, meron nga tayo ngayong promo, no, na 7,000, 8,000 pesos lang, pwede na magsimula. No? So, talagang nakakatuwa, ano, kung titingnan nyo, hindi nga pala, akala kasi ng iba, ayoko mag-invest ng real estate kasi milyon yan, hindi ko kaya yan. Oo, hindi ko kaya. Oo, hindi naman yan, Ate Pe, binabayaran o hinuhulugan ng buo, di ba? Pwede pala siyang installment, pwede siyang, ito nga yung programa natin, Ate Pe, pag ikaw ay sumali pa at nag-refer, maaari pong yung pambayad mo rin ng iyong investment, ay galing din sa iyong pagre-refer. Ayun ang maganda doon. Oo, tama. Itong mga nandito, itong mga nakikita ko, itong tenante, yan, at nagko-congrats naman yung iba, Miss Vanity de la Cruz, OFW winner. Ano ba itong mga to? Hashtag happy si Mrs. sa decision ko. Ano ba ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin yan, Ate Pe, ito yung mga nakinig din dati na umaksyon na. Yun ang maganda doon. Napapaupahan na po yung mga kanilang ininvest noon. Ayun ang ganda. So parang ang sarap ng feeling na kapag ikaw ay, kahit na napapagod ka, punta ka dito. Diba? Pero mayroon ka natutulungan, parang ang sarap, no? Diba? Naku, Ate Pe, hindi nga natin nararamdaman yung pagod kasi ang pagod po nasa isip lang yan eh. Diba? Hindi ba tayo pagod sa pagiging OFW na? Noon pa, mapagod na tayo dyan. So, mas masarap yung ganito kasi kung magpapagod ka rin lang, ay may maganda namang resulta. Yun. At sabi nga dito, winner OFW from Kuwait, si Mima Noranya Wagli. At alam ko marami pong iba na. Doon, mga Pilipino OFW yung USA, Canada, and United Kingdom. Ayan, hindi mo pa sila naaabot. Malayo na yun. Kaya natin yan. Ano muna? Asia muna, no kuya? Di ba? Yes. Oo. Kasi galing na tayo sa Middle East natin, At yung mga, oo nga. Kuwait nga, naabot nyo eh, di ba? Ng mga nakaraan. Oman, Qatar, marami ito, na po. ang pinapakita rito natin kanina, napapa-flash dito, may nakagano pala sila, di ba? 14 years ako dito sa Brunei, winner advice po. Ano po ang mga ibig sabihin nito, kuya? Ayun po kasi, Ate Pe, nakakatuwa, no? Lahat po kasi ng tao may kanya-kanyang storya, no? May kanya-kanyang storya na isi-share, no? So lahat naman talaga hindi madali, no? Lahat ng mga pinagdaan ng isang OFW, o yung mga ngayon mismo na pinagdadaan, alam natin mahirap. Pero ang maganda po dyan, nung umaksyon sila, ay dati ito ako, pero ngayon, winner na ako. Kasi nga po, sila ay umaksyon na. So, ibig sabihin, may pag-asa pa, Ate Pe. May pag-asa pa. Mga bata pa itong mga to di ba? Kung makikita nyo yung sa Escoba, medyo nagkaedad na talaga. Yes, parang totoo ba na late na siyang nag-isip? Nako po kasi alam niyo po yung lumipas ng ilang dekada, pero sabi nga natin, Ate Pe, hindi naman huli ang lahat hanggat tayo ay malakas pa at nabubuhay, gumawa na ng aksyon. Lamang lang talaga, Ate Pe, yung bata pa na umaksyon na kasi po marami-raming mga taon pa ang magiging successful talaga siya matatamasa. Tsaka kahit matagal, ibig sabihin unti-unti, di ba? Hindi mo napapansin. Pero pagka ikaw may edad na, parang nagsisisi ka kasi konti na lang yung oras na pag-ano mo, di ba? Opo, pero maganda naman, Ate Pe, pwede pong ipamana sa mga susunod na generation kasi para sa kanila naman yan eh. Oo. Yun ang isang maganda. Pero na-interest sila dun sa mga, ikaw nga daw, yung binili mo, di ba? Parang ano ba ang pinakamagandang investment pagdating sa lupa? Kasi may sinasabi dito, teka hanapin ko. Sabi niya kasi, Marides Garcia ng Houston, Texas, yan, di ba? Ang sabi niya, bumili siya. Pero hindi naman sinabi sa kanya kung saan banda kinain daw ng creek. Paano ba? Yan po kasi nakakatuwa naman yun. Nakakatuwa naman yung kwento ni ate, no? Pero ano niya po, totoo, Ate Pe, marami rin ganyan po. Kasi nga sabi nga natin, no? Kung kayo po ikakausap sa tao talaga na nag-offer na ganyan, tingnan niyo po agad kung may lisensya. Kasi po hindi naman po sa sinasabi natin ganun sila, no? Pero marami po kasi na misrepresentation para makabenta lang. No? Yung para, alam mo yun, basta makuha ko yung commission ko, okay na yun. Di ko napapansin yan. Wala akong pakialam, bahala ka na. Pakialam dyan, bahala ka sa buhay mo. Pero ang tunay po kasing pagtulong, Ate Pe, yung pera po kasi na kinita natin doon, i-bonus na yun eh. Pero ang masarap po doon yung kung totoo mong napaligaya, totoo bang naging sulit ang kanyang invest. Kasi traumatic po yun sa kanya. Biro niyo po, kinain na ng creek yung kanyang lupa, no? Oo, hindi niya talaga tiningnan siguro at tiwala siya sa tao. Tama ba yun?
Hindi man lang tinuro kung saan yung Kung nasaan, oo. Hindi man lang sinabi na ito po ay may posibilidad na ganyan. Pero alam mo, Ate Pe, nakakapagtaka lang po, no? Kasi sa mga developers po, like yung ating Philinvest na partner developer, pag matatag na, na po yan, developer, yung mga creek lots po, talaga pong ginastusan nila yan para lagyan ng mga wall, para hindi kakainin yung lupa mo. Ibig sabihin po, So, totoo yung sinasabi nito. Maaari po na baka tinipid nung developer. Hindi ko alam po sa anong developer yan. Wag na natin banggitin. Kaya mag-ingat din po kayo. Mag-ingat din po kayo kung saan kayo nag-i-invest. Yun. So, ang ibig lang sabihin nito, sa pag-iingat, dapat alam mo kung ano yun. Kaya ka nandyan. Kuya Dave, di ba? Pwede kami magtanong sa'yo. Opo. Tsaka, responsibilidad din po talaga yun ng pagkumuha ka. Alamin mo yung mga karapatan mo at yung mga bagay-bagay. Wag kang oo lang ng oo kasi karapatan po natin. Oo, yan. So, tama pala. Kala ko naman kasi niloloko ako nito eh. Yung parang sabi niya, kinain po ng creek yung aking biniling lupa. Konti na lang. Baka pagbukas ang pinto, ate, creek na. Creek. Hindi, kasi ang nanay ko naalala ko din, nung siya ay bata-bata pa din naman, ay kumuha ng isang lupain na hindi naman niya alam kung saan. Sa magbayad ka, pinayaran naman niya. Kasi mura. Mura talaga. Kahit saan ka magpunta, mura, di ba? Pagkatapos nun, pupuntahan niya na, ganun talaga yata natira kasi, yun nga, talagang kinain na ng creek. Pero paano mo malalaman yung mga ganito? Siyempre, of course, nakarapatan is there. Pero paano ba? Dapat ba responsable ka din sa pagbili? Paano nga ba? Dapat po kasi talaga, Ate Pe, papasok ka sa isang bagay, dapat inaalam mo rin yung maigil, yung mga karapatan mo, yung mga kailangan mo. Huwag mahiya. Huwag mahiya, no? Magtanong kasi dapat po talaga ina-explain niya na maigi para naman po happy ang ating kliyente. Mag-research din pag may time. Naku, online lang, Ate Pe, madali. Google mo lang yan, pwede mo na makita. Tsaka siguro, well, hindi naman ako bias para sa iyo. Parang sinasabi natin, dapat kilala mo din yung license broker mo. Okay, tapos kailangan alam mo din. Kasi alam mo maraming yung developer. Pero true yung halimbawa, ikaw license broker ka di ba? So parang sinasabi lang natin na dapat magtatanong ka, kikilalanin mo, di ba yung mga ganon? Tama ba? Yes po. Tsaka naman po, Ate Pe, wala pong taong perpekto. Ang maganda lang po dyan, yung pag ginaharap ka ng tao sa tao, yun po ang magandang kausap, yung hindi ka iiwanan. Yun. Kasi iba bili lang na ito may mga OFW, di ba? Kaya nga po itong ating Prince Rebo, pumupunta na sa mga lugar-lugar. Kaya kung may pagkakataon po tayo, dapat po naman talagang ayun nga sinasabi nga natin na dapat talaga, titingnan mo rin. Naawa ko sa nanay ko noon, sabi umiiyak siya. Kala nga daw, wala talaga, kapranggot na lang. O diba? Pero binayaran nila yun. Although mura. Pag murang-mura ba, ibig sabihin, hindi yun totoo? Ano naman, Ate Pip, maaari totoo din naman in fairness naman sa kanila. Yun lalo po talagang magtaka ka din pag sobrang too good. Sobrang too good to be true, di ba? Oo nga naman. Kasi akala natin, di ba? Tsaka yung mga pagbebentang usap lang na ganyan, wala naman kayong mga papeles at di mo napupunta, wag na, di ba? Tsaka Ate Pe, unang-una po, wag niyo pong ibibigay ang pera doon sa kausap niyo. Kahit ako po, hindi ko yung tatanggapin. Kailangan po diretso doon sa developer. Sa developer, dapat diretso. Yes. Ano nga ba daw ang mga magagandang Teka, babasahin. Ano daw ang mga magagandang developer? Kaya mo sabihin, okay. Lahat naman po maganda, Ate Pe. Basta as long as legal, legal po, yung pinasok nyo. May kanya-kanya pong ganda kasi po yan. Ang kagandahan na po sa ating pinopromote ngayon na Philinvest Land Incorporated nga, marami po siyang segment na pwedeng sa affordable, pwedeng sa gitna, pwedeng luxury, meron po yan. May condo, may lote, may house and lot, may commercial, iba-iba po marami. At ang budget natin, may kalalagyan. Yun po maganda nung sabihin mo ang budget mo, meron tayong pwedeng paglagyan kung saan yung angkop kung sa pera mo. Diba? Merong mga mayaman ka, dito ka, ito. Yes. Wala ka, ito lang ang PC mo. Sa ngayon. Diba? Ito lang muna. So, yun ang ginagawa ng mga katulad mo, Kuya Dave. Yes, opo. Yun. Ang maganda kasi, kilala ka na namin pag, habulin ka namin. Parang gano'n, diba? So, ito naman, diba? Ang ganda, ang cute. So, ang daming nanonood sa atin. Hello po sa inyong lahat dyan, sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang panig ng mundo. Maraming po salamat. Ayan. So, bukod sa kayo ay OFW winner na, winner din kayo dito sa aming puso, sa ating Kakampi Online.
Oo, kuya, bigyan mo kami habang medyo konti na lang oras natin. Opo, yes po. Update mo kami dyan sa anong nangyari sa Japan ngayon. Naku, ito na nga po, Ate Pe, napakasarap po ng pakiramdam kasi ang dami po, very productive, Ate Pe, no? Unang 2 araw pa lang, napakarami na namin pinuntahan, no? Sabi nga sa pangatlong araw tayo nakatulog ng konti lang. Konti pa rin, no? Kasi tuloy-tuloy, no? Kulang po talaga yung panahon na para bang kung pwede lang madagdagan pa ang panahon natin sa isang araw ay gagawin natin, hihilingin natin yan. Kasi po, ang dami po natin mga kababayan dito na sabik na sabik. Alam niyo po yun, maganda ang kita, pero sabi nga lang, kuya, alam niyo po, ilang taon na ako sa abroad, parang paulit-ulit lang po paulit-ulit lang, wala nang nagbago. So, kailangan po talaga may gawin tayong kakaiba. Ito na nga yun, yung ating ino-offer na mga programa para po magbago yung cycle, ma-break yung cycle ng pagiging OFW nga. Ayun po. At saka isa pa din siguro dahil ang mga OFW, ano yan, seasonal din di ba? Kumbaga parang hindi naman habang panahon, ikaw ay kikita ng ganito, di ba? Tama. So habang bata pa, katulad ng mga pinapakita natin dito, ay samantalahin na po natin. Tama ba? Yung pagsasabi natin, oo. At, ayan, kung kaya mo, kaya natin tong lahat. Di ba? Yun ang sinasabi nga natin. Maraming po salamat sa inyong lahat. At syempre, of course, yung mga taga the Netherlands, wag po kayo magselos. Kasi sa susunod po, dyan pupunta naman na kayo. Tatapusin lang dito, okay? So, dito, meron ba kagad nag-invest agad? Ano ba sinasabi nila sa kanilang mga kapirahan, Kuya Dave? Naku, dito po sa Japan meron, no? Meron talagang nakapag-invest agad kasi nga po, yung iba ay nakapag-invest na din noon, marunong na, no? Dinagdagan lang nila, no? Mayroong mga nag-invest ulit at mayroon din po mga nag-invest na bago kasi po importante na intindihan nila kung bakit sila or para saan yung investment nila. Yun. Napakagandang usapan. Sabi nga natin, habang bata, tayo ay mag-invest na. Dahil alam mo, ang Pilipino, ang kultura, hindi yan talaga nag-i-invest, no? Hindi talaga. Ubus-ubus biyaya, bukas nakanganga. Kung gusto mong maagang umuwi ng Pilipinas. Gaya, gano'n. Ito na yung gawin natin, di ba? Hindi ka nga bibili, pero nakapag-ano ka naman, di ba? Kuya Dave, di ba, pwede siyang mag-refer, di ba? Mag-referral, di ba? Yung mga gano'n. Pag hindi pa kaya ngayon, Ate Pe, pwede mag-refer muna para makakuha. Tama. Yan. At medyo yung iba hindi na natin mababasa. Ayan. Ma'am Emma Dionisio Solis is watching now. Magaling ka na po ba, Ma'am Emma? Ayan. Ayan si Ma'am Emma Dionisio Solis ay nasa Valenzuela City. And hello po. Ayan. Paborito ka nito di ba? Ay, salamat. Parang walang problema daw di ba? Okay, at syempre si Jeffrey DG Selga, yan, at si Noel, yan. Yan, bro, yan, siga. Rowena Buena Parpan, Fernando Velasquez, pasensya na po yung hindi ko mababasa kasi sa dami nitong nandito, hindi ko na may ganun-ganun, nawawala. So maraming pong salamat, Kuya. Message naman para sa ating mga kababayan. At syempre, watching na mga taga-Taiwan. Maraming salamat, Ate Pe, sa Kakampi Online. Syempre po sa Preach Revolution, hindi po kami magsasawang magturo sa ating mga kababayan all over the world kasi po talagang kumbaga nangyari sa amin, no? Kami rin yung dating nakinig lang, no? At nag-take action. Yun po yung pinaka-importante. Nag-take action tayo, huwag tayo matakot. Kasi po lahat ng ginagawa natin, basta mabuti, nandyan ang ating Diyos na nakatingin sa ating gagabayan tayo. Basta mabuti ang iyong nasa kalooban mo, mabuti din ang resulta mo. Kaya po take action para po sa pamilya natin. At sabi nga natin, no, tayo po ay lahat maging free and rich and never have to work abroad again. Laban OFWs o winner tayong lahat, Ate Pe. Oo. At syempre nga, thanks sa mga learnings. At syempre, yes na yes po sa mga pag-aaral na binigay mo po. Mabuhay ka po. So, buti naman may mga nakakaintindi sa ating pinag-uusapan. Diba? Nakasimula na yan. Sa susunod, yung mga nanonood sa atin, ilalagay na rin natin dito kung sino-sino. Happy si Mrs. sa desisyon ng kanyang mister siguro. Ano? Yes. So, maraming pong salamat. From Narita, Japan. Yes. Ayan, maraming pong salamat. Maraming salamat. Thank you po sa lahat. Thank you.